Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako si Teacher Harvey, ang tagapagdalinin ng ating aralin ngayong araw. Sabay-sabay nating pag-aralan ng isang napakalagang aralin, ang dignidad ng tao. Inaanyayahan ko kayo na ihanda ang inyong sarili, alerto ang mga mata, at pandinig upang masabayan ang bawat bahagi ng ating talakayan. Kaya't simulan na natin. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan na una, nakikilala na ang dignidad ay batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Pangalawa, ipapaliwanag na ang dignidad ng tao bilang batayan ng paggalang ay ang nagpapantay-pantay sa lahat ng tao dahil sa taglay niyang isip at kilos loob, at ito ang nagbubunsod sa kanya na gumawa ng mabuti, at ang huli, nakapaglalapat ng mga sariling kilos na nagpapakilala sa dignidad ng sarili, pamilya at kapwa. Bagong lahat, nais ko muna itanong sa inyo, kung ikaw ay mayaman at ako'y mahirap, kung ikaw ay matalino at ako'y tahimik lamang, sino sa atin ang mas karapat dapat igalang? Diba masyado siyang nakakalito? Pero mamaya masasagot natin yan sa pagtalakay ng ating aralin sa ngayong araw. Ang dignidad ay isang likas sa katangian ng tao. Ang dignidad ay mula sa salitang Latin na dignitas, na ibig sabihin ay karapat-dapat. Hindi ito nakabatay sa yaman, talino, hitsura o estado o kasarian ng kahit na sino. Ang dignidad ay likas dahil tao tayo. May kakayahan tayong mag-isip, pagmahal, magdesisyon at kumilos ng may layunin. Paliliwanag rin na ang dignidad ay batayan ng paggalang sa sarili, pamilya at kapwa. Kung wala tayong dignidad, wala rin ang respeto sa sarili at sa iba. Kaya importante na magkaroon tayo ng dignidad at ang pagkilala natin sa ating dignidad bilang isang tao. Ilan sa mga halimbawa, may batang tumutulong sa nanlilimos sa daan. Pangalawa, mga estudyante na tinutulungan ng isang matandang tumawid sa kalsada. At ang huli na halimbawa ay may batang nag-aalaga sa lola niyang may sakit. Sa mga kilos na ito, may kita natin ang paggalang sa dignidad ng kapwa, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa kusang loob ng malasakit. Ngayon, sigutin natin ang tanong ko kanina, na sino ang mas karapat dapat igalang, ang mayaman ba o ang mahirap? Siyempre, ang ating kasagutan dito ay pareho. Bakit? Dahil lahat ng tao ay may tinataglay na dignidad. Kaya naman, lahat tayo ay may karapatan na mas igalang o kaya naman ay dignidad ang ating mga sarili. Ngayon, naipaliwalag na natin ang kahulugan ng dignidad, mas lumalim pa tayo sa pag-unawa nito. Paano mo pinapakita ang paggalang sa iyong sarili? Paggalang sa sarili ay hindi lang basta sa pag-aalaga ng katawan o panlabas sa anyo. Isa itong pagkilala na ikaw ay may halaga, na ikaw ay tao at karapat dapat kang respetuhin kahit pa may pagkakamali ka o kahinaan ka. Halimbawa, pinapakita mo ang paggalang sa sarili kung pinipili mong tapusin ang iyong takdang aralin kahit gusto mo na lang matulog. Kaya naman ay iniiwasan mong sumama sa mga barkada na nagtutulak sa'yo na gumawa ng mga masasamang gawain. Pinapakita dito na ang tunay na paggalang sa sarili ay hindi lang nakikita sa panlabas sa anyo, kundi sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Mga desisyong nagsasabing ikaw ay may dignidad at kakayahang piliin ang tama. Dagdag pa rito, ano-ano naman ang mga halimbawa ng paggalang sa dignidad ng miyembro ng pamilya. Ang pamilya ang unang lugar kung saan natututunan natin ng respeto at malasakit. Kung kaya't dito tayo nahubog at nagsisilbing modelo. Narito ang mga halimbawa kung paano natin ipapakita ang dignidad, ang paggalang ng dignidad sa mga miyembro ng pamilya natin. Una, paghingi ng paumanhin kapag nakakasakit ka ng damdamin ng kapamilya. Pinapakita nito na iniingatan mo ang emosyon at dignidad nila bilang isang tao at bilang isang kapamilya. Pangalawa, pag-iwas sa paninigaw o pagmumura mula sa loob ng bahay. Pinapakita naman nito ang respeto at pagkataon sa bawat isa sa ating pamilya. At huli, pagbibigay ng espasyo kapag alam mong may pinagdadaanan sila. Importante ang pagbibigay natin ng espasyo sa ating mga, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapamilya rin. Sapagkat ipinapakita nito ang respeto at ng kanilang damdamin at katauhan bilang isang tao at bilang isang miyembro ng ating pamilya.
Ang pagpapanatili ng iyong dignidad ay ang pagkilala sa tunay na siyang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay hindi panandalian kundi ang panghabang buhay na pagmamahal sa ating lahat o sa lahat ng ating makakasalamuha, lalong-lalo na sa ating pamilya. Nakakasunod ba ang lahat sa ating mga talakayan? Kung gayon, sa ating pagpapatuloy, ano naman ang kaugnayan sa isip at kilos-loob sa pagtupad ng tungkulin kaugnay ng dignidad? Ayon sa mga philosopher tulad ni Nina Santo Tomas at Immanuel Kant, ang tao ay kakaiba sa ibang nilalang. Bakit, no? Dahil meron tayong isip at kilos-loob. Kaya natin mag-isip kung ano man ang tama at mali, at higit sa lahat, kaya nating piliin ang mabuti. Ang dignidad ng tao hindi mawawala kahit isang ulyanin o taong may sakit sa pag-iisip ay may karapatang igalang. Dahil hindi lamang sa katalinuhan na susukat ang halaga ng tao kung hindi sa pagkatao niya mismo. Halimbawa, pinili mong huwag gamitin ang ibang tao para lang sa sariling interes. Ibig sabihin, ginagamit mong iyong isip para magnilay at iyong kilos-loob para pumili ng tama. Lahat ng tao, anuman ang kanilang gulang, anyo, antas ng kailangan at kakayahan ay may dignidad. Malinaw ba sa atin ang dignidad bilang isang tao? Kung gayon, sa huli, narito ang mga konkretong paraan kung paano natin may papaliwanag o mas mapapalawig ang ating dignidad para sa ating sarili, sa pamilya at sa ating kapwa. Una, kumilos tayo batay sa kabutihan, hindi dahil sa pakinabang na makukuha nating kapalit nito. Ayon kay Immanuel Kant, ang pagkatao ay hindi dapat tratuhin parang bagay o kasangkapan lamang na ginagamit lang kapag may kailangan. Bagkus, dapat natin siyang igalang at tratuhin bilang layunin at hindi bilang paraan lamang. Ibig sabihin, ang kabutihang ginagawa natin para sa kapwa ay dapat kusang loob at taos-puso, hindi dahil may kinaasahan tayong kapalit. Pangalawa, kilalanin natin ang pagkakaiba ng bawat isa, anuman ang kanilang kalagayang panlipunan o estado sa buhay. Sa teorya ni Max Scheler, bawat tao ay may kanya-kanyang halaga. Mayaman man o mahirap, magaling man sa akademiko o hindi. Lahat tayo ay may dignidad kung kaya't nararapat lamang na igalang na at tanggapin ang bawat isa. Hindi natin dapat husgahan ang isang tao base sa kanyang hitsura, kakayahan o antas sa buhay. Pangatlo, gamitin natin ang ating isip at kilos-loob upang piliin ang tama sa bawat pagkakataon. Sinundan ni Santo Tomas de Aquinas, ang pag-iisip at kilos-loob ay regalo sa atin para makagawa tayo ng mabuti na itinuturing nating tungkulin bilang isang tao. Kaya't kung pipiliin natin ang tama kahit mahirap tulad ng pag-amin sa pagkakamali, pagrespeto sa opinyon ng iba at hindi agad ng huhusga. Bilang pagtatapos sa ating aralin sa araw na ito, lagi nating tatandaan na ang dignidad ay isang likas sa kayamanan na taglay ng bawat isa sa atin, mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Hindi ito nababawasan ng pagkakamali, kahinaan o kakulangan, kundi lalo itong lumalalim sa bawat tamang desisyon na ating ginagawa sa araw-araw. Kung gagamitin natin ang ating isip at kilos-loob sa paggawa ng mabuti, paggalang sa sarili at malasakit sa kapwa, mas lalo nating pinapalawig ang ating dignidad bilang isang tao. Huwag niyong kalimutan, piliin ang tama, magmahal ng totoo, at igalang ang bawat tao dahil sa dignidad, lahat tayo ay pantay-pantay.